Nanatili mang nakatira si Carmel sa kanilang tahanan, pakiramdam niya ang layo-layo niya rito. Hindi siya nakikita ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Tanging mga kapwa tagapagbantay, o kung tawagin nila yung Wisonya, lamang niya ang nakakakita sa kanya. Ang mga Wisonya na nananatiling nanalagi sa Plum Asia ay may liwanag na bumabalot sa kanilang katawan ngunit sila lamang ang nakakakita nito. Walang sino mang Plum Asiano ang nakakakita sa mga Wisonya. Pati na rin ang mga kagamitan na may kinalaman sa kanila nung sila'y nakikita pa ng kanilang mga mahal sa buhay. Gaya ng sabi ni Hania, kahit malayo siya kay Arman ay nakikita niya pa rin ang binata bilang siya ang Wizen o sumusubaybay dito. Nakikita niya ang bawat kilos at naririnig niya ang mga sinasabi ng kanyang Wizen saan man siya magpunta basta't suot-suot niya ang kwintas na binigay sa kanya ni Hania. Kapag inubad niya ito'y mawawala sa kanyang paningin ang kanyang Wizen, palalayasin sa Plum Asia at tatanggalan ng alaala ng kanyang nakaraan. Nakalimot ka na nga. Aniya kay Arman kahit hindi ito naririnig ng binata. Napapanood niya ang kanyang Wizen, masayang masaya ito. Walang bakas ng kahit na anong sakit ng patanggi sa pag-ibig nito sa kanya. Ang kanyang kwarto at kagamitan sa kanilang tahanan ay hindi na rin nakikita ng kanyang mga magulang. Mistulang pader na lang ang kanyang mga pintuan sa paningin ng mga ito. Sa isip nila'y walang anak na naging bunga ang kanilang pagmamahalan. Ilang taon na tayong nagsasama pero hindi pa rin tayo binibiyayaan ng anak. Sabi ng kanyang amang labis na nagpaluha sa kanya. Hindi na siya maalala, maging ang pagsilang sa kanya ng kanyang inang tagalupa. Papa, meron po. Ako. Para bang nanonood siya ng isang teleserye na may temang romansa dahil sa ipinapakitang tamis ng pagmamahalan ng kanyang mga magulang. Naramdaman niya ang pagkasabik ng kanyang mga magulang na magkaroon ng supling. Wala kasi siyang kapatid dahil gusto ng kanyang mga magulang na sina Maxwell at Camille na isa lamang ang kanilang anak. Ngunit hindi nila alam na ang kaisa-isang anak na isinilang nila ay may importanteng misyon na gagampanan sa kanilang bansa at hindi nila ito pwedeng gambulin. Umakyat ang mag-asawa kung saan naruroon si Carmel ngunit hindi nila nakikita ang kanilang anak. Ang anak na akala nilang hindi nabuhay sa mundo. Ang anak na akala nila ay hindi nanggaling sa kanila. Pumasok sila sa kanilang silid upang pagsaluhan ang init ng kanilang pagmamahalan. Pinunasan ni Carmel ang mga luhang dam-aloy sa kanyang pisngi mula sa kanyang mga matang hinana niya sa kanyang ina na siyang bumihag sa puso ng kanyang ama. Napangiti siya sa nakikitang tamis ng paglalambangan ng mga magulang na para bang mga bagong kasal kung umasta. Parang magkakaroon na yata ako ng kapatid Minabuti niya na lumabas na lamang ng kanilang gate. Nahawakan niya ito dahil hindi ito nakikita ng kahit sino mang tao sa kanilang bahay. Ngunit hindi ito maaari kung sa ibang bahay niya ito gagawin dahil labag ito sa batas. Sa labas ng kanilang gate ay nakita niyang may naglalakad na isa pang Wisonya kaya naglakas loob siyang lumapit dito. Nakikita mo ako, di ba? Natawa ang babae sa sinabi ni Carmel. Oo naman nakikita kita. Parehas tayong Wisonya. Kailan ka pa naging Wisonya? Kahapon lang. Ako nga pala si Carmel Plomesia. Inilahad niya ang kanyang kamay sa babae na agad naman itong iniabot. Macy Lianes. Kilala na kita. Kilala mo ko? Pero bago lang akong Wisonya. Ang hirap pala. Nakikita ko ang mga magulang ko pero di nila ako nakikita. Masasanay ka rin, Carmel. Ganyan na ganyan din ako nung nagsisimula. Siguro kaya to ginawa ng Melvin dahil ayaw niyang masira ang Plum Asia. Ang Plum Asiang biyaya ng mahal na Janos. Ilang taong ka na bang Wisonya? 114. Oh, 21 pa lang ako nung naging Wisonya. Mahirap pero para naman ito sa ikakabuti ng Plum Asia. Saka mag-iingat ka sa mga ikanikilos mo. Isang maling galaw magpalalayas o. Mas madali tayong mapapalayas kaysa sa mga ordinaryong Plum Asiano. Nasabi rin ba sa'yo ng Melvin na nagbigay ng basbas sa'yo na ang kapalit ng pagpapalayas sa sino mang Plum Asiano ay makakabalik sa kanilang pamilya? Namangha si Carmel nang malaman ang edad ni Macy. Iniisip niya na posible ring umabot siya sa ganoong edad nang hindi tumatanda ang itsura. Napakabata pa rin kasi ng itsura ni Macy, pati ang mga kilos nito ay tila hindi umaayon sa kanyang edad. alam ko. Nabanggit din sa akin ni Hania yan.
Kaya lang, natatakot akong isuplong yung wison ko sakaling may gawin man siyang labag sa batas ng Plumesya. Malapit ko kasi siyang kaibigan. Kailangan mong gawin yun. Dahil lahat ng Wisonya rito nag-aabang ng mga mapapalayas pati mga kapwa Wisonya. Alam ko. Sino palang wison mo? Ngumiti ito sa kanya. Ang iyong ina, si Camila. Kaya ka pala nandito. Pero 'di ba, kahit hindi ka naman magpunta rito, makikita mo pa rin si Mama? Ikaw ang pinunta ko rito dahil alam kong kailangan mo ng kausap. Nakangiting sagot ni Macy. Alam kong nalulungkot ka sa sitwasyon mo kaya naparito ako. Napayupo si Carmel sa kanyang kinatatayuan at muling tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung makakaya kong mabuhay sa ganitong sitwasyon. Lalo na ngayon na hindi man lang ako nakikita ng pamilya ko. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Yaman din lamang na wizard ko ang iyong ina. Ako na rin ang tatayong pangalawa mong ina bilang isang ganap na Wisonya. Yumao na rin kasi ang mga anak ko. Hindi ko naman makakausap ang mga kaapo-apuhan ko. Para sa kanila, hindi tayo isinilang. May mga anak ka po? Oo. Kung may balak ka ring magkaroon ng anak, makikita ka nila rito sa Plumesya maging ang iyong asawang Tagalupa. Kaya lang kapag sumapit na ang 18 taong gulang ng panganay mong anak, mawawala ang alaala nila tungkol sa'yo, maging ang iyong asawa hindi ka na makikilala. Nakakalungkot pero ganun talaga ang buhay ng pagiging isang Wisonya. Ibig sabihin, pwede pa rin akong magkaroon ng sariling pamilya kahit isa na akong Wisonya? Oo. Pero tandaan mong hindi tatanda ang asawa mo na kasama ka. Dahil nakasalalay sa paglaki ng iyong panganay na anak ang inyong pagsasama. Bakit may napupushwan ka na ba? Wala pa po. Wala pa. Baka naman kasi hindi ka lumalabas dito. Macy, nandito ka lang pala. Tara mag-boy hunting tayong dalawa. Sabi ng isa pang babaeng Wisonya na biglang sumulpot sa kanilang harapan habang abala silang nag-uusap. At Carmel, si Penelope kaibigan ko. Best si Carmel anak ng wizard ko. Bago siyang Wisonya. Pagpapakilala ni Macy. Nakipagkamay rin siya rito sabay sabing. Hello po. Ang mabuti pa, sumama ka na lang sa amin sa labas. Mag-boy hunting tayo. Alok ni Penelope habang hinihila siya nito papunta sa portal. Ano ka ba, Bes? Baka mabigla yan. Bata pa yan, di pa nagkaka-boyfriend. Napakamot siya sa kanyang ulo habang nakangiti dahil sa sinabi ni Penelope. Ni hindi na lubos maisip na maghanap pa ng mapapangasawa sa labas sa kapila ng mga nangyayari sa kanya ngayon. Ganon. Naku girl, sinasabi ko sa'yo romantic ka na. Malungkot ang nag-iisa sa kalagayan natin. Pagpasensyahan mo na tong kaibigan ko ha. 200 years old na kasi yan kaya yan nagkakaganyan. Pagpapaumanhin ni Macy na siyang lalong nagpamangha sa kanya. 200 years old? Pagkukumpirma niya habang ang kanyang mga matay tila naging hugis bituin. Hoy, grabe ka naman 168 pa lang ako girl. Sabi ni Penelope. 168? Gulat pa rin sabi niya, hindi pa rin makapaniwala sa mga naririnig dahil mukha lang 20 years old ang itsura ni Penelope. Kaya anak, alagaan mo ang kalusugan mo para hindi ka magkasakit at mamatay agad. Oo, may pribilehiyo tayo na hindi tumatanda ang itsura at katawan. Pero nasa sa atin pa rin ang pag-aagala sa ating mga sarili. Paalala ni Macy. Huwag niyo na po akong tawaging anak. Mukha naman po tayong magkaedad. Oo nga girl. Lahat na lang yata ng makikita mong bagong Wisonya, tinatawag mong anak. Pabirong sabi ni Penelope. Hindi kasi anak siya ni Camila. Kaya tama lang naman na alagaan ko siya ngayong hindi na siya makikita ng mommy niya. Naku, okay lang po, Miss Macy. Napaka-formal mo naman. Sige na, mamita na lang itawag mo sa akin. Napangiti siya sa sinabi ni Macy. Sige po, Mamita. Niyakap siya ng mahigpit ni Macy dahil sa pagkasabik nito sa anak. Matagal na kasi itong hindi nakakaranas ng yakap ng isang anak dahil matagal nang namaalam ang mga ito sa mundo. Saglit na napalitan ni Macy ang kalungkutang nadarama ng kanyang anak-anakan. Ano magdadramahan na lang ba tayo rito? Hindi ba tayo lalabas? Tanong ni Penelope. Ikaw na lang muna, Bes, kasi sasamahan ko muna tong anak ko. Pagpapaumanhin ni Macy sa kaibigan. O sige kay Ray na lang muna ako magpapasama. Umalis na siya sa kanyang kinatatayuan at hindi na sila ni Tujin ang bala. Pasensya ka na kay Penelope ha. Ganun lang talaga yun, di sanay ng walang love life. Ako kasi, hindi na ako nag-asawa ulit. Isa lang ang naging asawa ko at nagkaroon kami ng 3 anak. Yung bunso ko 5 years old pa lang nung nakatakda na ang pamamaalam ko sa kanila. Malungkot na salaysay ni Macy. Eh kung mag-asawa ka ulit tapos magkaanak kayo, dito rin ba sila titira sa Plumesya? Hindi. Ang unang pamilya mo lang ang pwedeng tumira rito. Alinsunod pa rin sa batas ng Plumesya.
Kaya baliwalanin kung mag-aasawa ulit ako. Maliban na lang kung talikuran ko ang aking tungkulin bilang Miss Onya. Nakahiga si Melo sa kanyang papagnahigan ng kanyang kwarto. Malamig ang simoy ng hangin sa labas kaya nakabukas lang ang kanyang bintanang gawa lamang sa kahoy. Bahay kubo lang kasi ang kanilang tahanan ngunit gayon pa may hindi naman sila singhirap ng inaakala ng iba dahil sagana sila sa makakain. May mga tanim sila ng iba't gulay, may manukan at malapit sila sa ilog na pwede nilang pangisdaan. Hindi maalis sa isip niya ang babaeng nakita niya sa ilog. Paulit-ulit niyang tinatanong sa kanyang sarili kung magkikita pa ba sila ng babae o hindi na. Dahil di makatulog, naisipan niyang iguhit ang babaeng iyon sa kanyang sketchpad. Kinuha niya ito sa lagayan niya ng mga libro at kumuha rin siya ng lapis doon. Mahilig kasi siyang gumuhit at magpinta. Tandang-tanda pa niya bawat detalye ng mukha ng napakagandang babae sa kanyang paningin. Tol, ba't gising ka pa? Sabi ng kanyang kapatid na hindi niya namalayang nakapasok na pala sa kanyang silid. Lumapit ito sa kanya at nakita ang kanyang iginuguhit. Yan ba yung babaeng nakita mo? Ang ganda ha. Huwag kang istorbo, Tol. Hindi pa nga tapos eh. Ba't ka ba nandito? Nakangiti niyang tanong. Hinahanap ko kasi yung inhaler, wala sa kwarto namin. Nasa mga abubat ko. Kunin mo na lang dyan. Nagpatuloy sa paggunit si Melo sa babaeng sa unang pagkikita nila'y nabighani na siya. Napansin niyang saglit huminto ang kanyang kapatid sa kinatatayuan nito kaya namang tumingin siyang huli rito. O bakit? Tanong niya sa kapatid nang makumpirmang pinagmamasdan nga siya nito. Ngiting-ngiti ka kasi riyan sa dino drawing mo. Naku ha, magtayo ka muna ng bahay bago ka mag-asawa. Ang asar ng kanyang kapatid. Nakita mo na yung inhaler. Pag-iba niya sa usapan. Oo, ito na. Ibinalandre ni Melker sa kanya ang hawak nitong inhaler. Umalis ka na. Istorbo ka eh. Oo na, ito na, aalis na. Good luck, sana makita mo ulit yung girl of your dreams. Pahabol na pangasar pa ni Melker sa kanya. Ngunit hindi niya maitatanggi na talagang tinamaan siya sa dalagang kanyang nakita. Nang matapos niya ang pagguhit, inilagay niya ito sa ilalim ng kanyang unan at ipinikit ang kanyang mga mata. Agad siyang dinalaw ng kanyang antok kaya pagpikit niya ng mga matay agad siyang nakatulog. Sa mahimbing na pagtulog ay nakita niyang muli sa kanyang panaginip ang babaeng nagpahumaling sa kanya. Nakita niya itong inilalaro ang mga paa nito sa ilog na pinangingisdaan niya. Lumapit siya sa dalaga at ginaya ang di ganawa nitong pagbabad ng paa sa tubig na mahinahong pag-agos ng ilog. Napansin ko, mahilig ka sa tubig. Lagi tayong nakikita sa ilog. Ako nga pala si Melo. Pagpapakilala niya, inilalahad ang kamay sa dalaga habang siya'y nakangiti. Lumingon ang dalaga sa kanya, umiiyak ito, tila may mabigat na pinagdadaanan. Tulungan mo ko, Melo.